Alam mo, ginawa niya siya, alam niya nga, yung pamilya niya, yung safety na. Every time, alam siya ng war on drugs. Every time, if you lose, kailan? War on drugs, na para lang mag-isip ang anak niyo, anak ko, asawa mo, wala nang sa kanya. Tigil, walang ma-due process. Bakit ang natatatan kayo sa ano, wala kang rin nagre-reklamo. Hayaan mo yung ibang country nga mag-ano. Kung isip mo sana kayo, mag-anak niyo kayo, may apo kayo, maging apo kayo. Diba? Sana ho naman, mataglan kayo ng ano, takot sa Diyos. Grabe na ang ginagawa ninyo. Kailan kayo, kailan, taxpayer ako. Ito ang gawain niyo. Ako nagpapasweldo sa inyo, ako nagpapasweldo sa inyo. Buhay ko zero. Buhay ko zero. Generally, dito yung sinabi, sana nakaprepare po kami, dinala namin ang mga gamot na kailangan. Dadalhin ninyo, hindi pa lang gamot, 80 years old. Paano mo? Sabi pinasama niyo yung doktor niya. Please. This is a police information. Ulitin natin ulit sir. Sandali muna. Pag-square one. Earlier saying, I place the former president under arrest. Dahil matanda na, kailangan ng oxygen. And I do believe that he has to submit to me. Attorney? Okay? Now, we are now taking custody. Tumaan ako mga president. Alam ko ang trabaho. Trabaho nila. Alam nila. So, that's really ito. Wala lang pilitan na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is bigla lang sila na naman ang nasa kabila. Bawat wala. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ng mga ito? Ubus ito. Kailangan si sulit na tao rin natin. Kailangan pilihan si Inday, tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nagsinyarin ko ng simpatiya. Puta, plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, isaan ito pupulutin ito. Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, wala lang pilitan na yung respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patayin, at life is bigla lang sila na naman ang nasa kabila. Kawat wala po. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ito mga ito? May ubos ito. Kaya kailangan si Turi, trabaho mo nila. Kailangan pigilan nila. Hindi lang pigilan si Inday, tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inang plus yan. Pag ilang man sila, ibang presidente na naman, isaan ito pupulutin itong mga to. Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi isa, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested,
and maybe detained, then you have to start the machinery of justice road. We go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, Go to the Supreme. dumaan ako sa rat, okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala ako. Inciting to sedition. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Crime against humanity. ICC. Kalimutan niyo ulit. Sa Hague. We are not signatory to the ICC. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. They're preparing you to bring you to the Hague. I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghingi yan, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ako. Wala tayo extradition treaty. At saka na-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo membro? That's a big question. Kaya nga, ano ito sila sa Supreme Court, tignan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa ICC, the fact that we are already not a member. So, dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ay kung naman, Director, ask them seriously again. Kasi, malapit ka na mag-retire. So, just ask them, sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Medisina ko rin. Eh, sabihin lang dito, drama. Sabihin mo totoo, hindi alam nila yan. Matanda ka na, kailangan mong medisina. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila. Ano ba to? May variance kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay naman, Porado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow it to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Maraming, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Alam na
Tayo.